Okay, bago tayo tumuloy sa biyahe, giveaway muna tayo sa Insta360 dahil last month ay nagpadala sila sa akin ng Insta360 One X2 and after a month, nagpadala ulit sila ng Insta360 RS Twin Edition. Mahal ako ng Insta360 ah. Ayos ah. Welcome to my editing space. Bago natin pag-usapan, itong malupit na camera na to, palupit ng palupit ang mga camera ng Insta360. Sa mga hindi pa nakakilala dyan sa akin, ako si Boy First Time. Konting background lang tungkol sa akin sa mga hindi pa lubusan nakakilala sa akin. Bago ako naging vlogger, ay 11 years akong nagtatrabaho sa isang TV station as editor. Kaya yung mga nakikita nyo dito, when it comes to editing, hindi ko na siya problema. Kasi talagang trabaho ko na to dati. At pagkatapos ng 11 years na pagtatrabaho bilang isang editor sa isang TV network, ako ay nag-resign at nag-full-time na sa pag-vlog. Sa mga nagtatanong dyan, ang ginagamit ko pang edit is Adobe Premiere Pro. Gumagamit ako ng dalawang klase ng makina. Dalawa yung editing machine ko, isang pang remote or pang biyahe at isa in-house editing. Sa mga biyahe ko, dala-dala ko yung MacBook Pro ko. At yung ginagamit ko naman dito sa office na kung saan dito naman ako nag-edit dito sa computer na to, is naka Ryzen 5 ako. Parehong Premiere Pro ang ginagamit ko. Okay, balik tayo sa usapan natin. The Insta360 One RS Twin Edition. Ang Insta360 One RS Twin Edition, action cam na napapalit-palitan ng lens. Ang features ng camera na to ay 5.7K 360 capture yan. 4K wide angle capture. Flow state stabilization, ang ibig sabihin niya, super smooth. Mas naging smooth yung stabilization niya ngayon. At pwede nyo pa rin siyang ilubog sa tubig hanggang sa 5 meters or 16.4 feet. So, waterproof siya. Siyempre, kasama pa rin yung invisible selfie stick niya. Meron din siyang auto frame plus auto edit. Wow. Hyperlapse, hindi nawawala. Point to track. Ganda yan. Meron pa rin siyang voice control. 8 times slow-mo. 8 times slow-mo sa normal na video at 4 times slow-mo sa 360 na video. HDR video at meron din siyang night shot. Yung battery niya ngayon mas malaki kaysa sa battery niya dati. Ngayon is 1190 mAh na. Meron dalawang lens to. Yung isa, yung normal lens is 4K at 60 frames per second. Dalawa yung lens, isang normal lens and the 360 lens. Sa normal lens, 4K ang pwede mong i-shoot at 60 frames per second. Pwede ka mag-capture sa loob ng 70 minutes. Ganun kalaki yung battery life niya. At syempre sa 360 naman na merong 5.7K at 30 frames per second, 70 minutes pa rin. Nasa isang buwan na rin sa akin tong camera na to, kaya nilipat ko na siya dito sa mga hard case na to para maprotektahan lahat ng mga camera ko. Bawat camera ko, ilalagay ko sa isang bag na ganito, shockproof case, para kahit na umalog-alog siya sa biyahe, ay hindi masisira yung mga camera ko. Wala nang unboxing na mangyayari. Pag-uusapan na natin itong Insta360 One RS Twin Edition. Yung Insta360 One X2 ko nandito, tapos yung bago natin na Insta360 One RS Edition, dito ko siya nilalagay. Okay, tignan nyo kung ano yung pinagkaiba ng One X2 sa RS Twin Edition. Yung isa, yung One X2, kakaiba yung itsura niya. Tapos yung pinadala nila sa atin na One RS Twin Edition, mukha talaga siyang action cam. Dalawa ang lens ng camera na to. Pwede mo siyang pagpapalit-palitin. Ito yung itsura ng camera kapag wala sa case. Pinadala nila ako ng 3 battery para sa camera na to. Kaya yun yung mangyayari. Mukha siyang Lego. Tatanggal-tanggal sila lahat. Yan. So ito, yung pinaka-base niya kung saan nandito yung pinaka-utak ng camera na to. Yung isang camera, naging 3. Mukha siyang Lego. Pero ang kagandahan, dahil nababaklas-baklas itong camera na to, pwede kayo magpalit-palit ng battery kung kailan nyo gusto. Nang hindi kayo na-hassle, pwede rin kayo magpalit ng camera. Ang ganun lang kadali na walang pahirapan. Okay, tanggalin muna natin yung battery. Ito muna pag-usapan natin itong camera. Ito yung normal na camera na sinasabi ko. And then, ito yung pinaka-main na Lego na tinatawag. Lego ko siya kung tawagin. Na nandito yung monitor, yung power button, and then the stop record button, and then yung lalagyan ng memory card. Kung itong camera ang gagamitin nyo, nakikita nyo yung mga yan, idudugtong nyo lang yan. Ayan. Nag-iingat pa ako kasi baka masira ako. Medyo naninibawi ko ako. Ngayon ko lang to nagalaw talaga. Yan ang mismong setup ng monitor tsaka lens. Pero ang kagandahan dito sa camera na to, pwede siyang tanggalin ulit. Pwede niyong baliktarin. And then, andito yung lens sa harapan. And then, yung monitor is nasa likuran. So, pwede kayong mag-vlog ng paharap na nakikita nyo
Kung ano yung nasa harapan ninyo, pwede nyo siyang baliktarin na pag nagvo-vlog kayo, nakikita nyo yung sarili nyo. Yung lens na ganito, madalas ginagamit ito pag nagvo-vlog ka. Tapos yung isang camera is for 360 capturing naman yun. So napakasimple magkabit ng battery. Tatlo siya na pagsasamahin nyo sa isa. Ayan. Ngayon, papalitan naman natin ng lens. Yung 360 lens, medyo fragile. Tignan nyo ha. Hindi nyo siya pwedeng ipatong-patong lang kung saan nyo gusto kasi magagasgas. Pero wala problema dahil merong lens guard dito sa camera na to. Lalagay nyo lang dito. Papasok yung parang connectors na yan para hindi masagi kung saan nyo ilalagay. Papasok na lang ng ganito. And then, boom! Safe na yung 360 lens ninyo. Didikit nyo lang. Ay, natatakot ako. Sa likuran, 360, 180 degrees, 180 degrees, 360. Ganun pa rin, kahit naka 360 lens kayo, pwede nyo baliktarin itong monitor na to. Kung saan nyo gusto, nakaharap sa inyo or nakatalikod sa inyo. And then, ikakabit nyo lang din yung battery tulad ng pagkakabit nyo kanina. Napakadali kabit ng battery. Boom. Lalagay natin siya sa kanyang case. Ang monitor, paloob ng case, ang lens is dito sa may pintuan ng case na to. Kapasok nyo, isa-slide nyo lang ng ganyan, ilalak nyo, and then boom. Ngayon, ang pag-uusapan natin is hindi about kung paano gamitin sa shoot itong Insta360 One RS Twin Edition. Bilang isang editor, ang ituturo ko sa inyo is yung basic editing ng Insta360 One RS Twin Edition gamit ang Insta360 Studio. Okay, tuturuan ko muna kayo ng mabilisang basic na pag-edit ng Insta360. Ang editing ng video sa mga vlogs ko is hiwalay sila. Magkaiba sila. Sa video, sa vlogs ko, ang ginagamit ko is Adobe Premiere Pro nga. Tapos kapag meron ko ang Insta360, ibang program ang ginagamit doon. Hindi siya pwedeng i-edit diretso sa Premiere Pro. Pero meron namang mga plugins na pwedeng i-install sa Premiere Pro, pero wala ako nun. At ngayon naglolo ko ang aking screen capture, kaya ganito yung setup ng camera ko. Pero pwede na to. Napakadali lang nito. Okay, bubuksan natin yung Insta360 Studio. Marami ang nagtatanong sa akin kung paano ko ini-edit yung mga videos ko sa 360. Magkahiwalay sila ng program. Magkahiwalay sila ng software. Sa editing ko, ng mismong story ng vlog ko, ng biyahe ko, ginagamit ko dito nga is yung Adobe Premiere Pro. At pagdating naman sa 360, ibang program, ibang software ang ginagamit ko. Doon ko ini-edit lahat ng mga angle na gusto ko and then export at dadaling ko siya sa Premiere Pro. Matrabaho, pero kailangan nyo ng maayos na workflow para gawin to. Maraming klaseng vloggers dito sa Pilipinas. Pero sa tulad natin, sa tulad ko na bumabiyahe ako, na nagmumulticam talaga ako, na napakadami ko talagang camera na ginagamit, kailangan mo ng standards, kailangan mo ng maayos na proseso, especially sa foldering ng mga files nyo. Ang ginagawa ko sa akin, sa loob ng isang folder ng project, meron ako mga subfolders na tinatawag. Nasa isang folder yung action cam na ginagamit ko. Nasa isang folder din lahat ng mga shots na kuha ko sa 80D. Nasa isang folder din ng drone shots and isang folder din para sa mga shots ko na capture gamit ang Insta360. Ngayon, mapaghihiwa-hiwalay nyo. Hindi labo-labo lahat ng mga files ninyo. Iwas sakit ng ulo. Okay, pasok tayo sa 360. Gagawa tayo ng sample kung paano mag-keyframe na napakabilis lang. Pili tayo gamitin natin itong kuha namin ni Kulas, yung bumiyahe. Okay, pwede nyo naman itong i-drag diretso. 1x2 or itong RS Twin Edition, pwede nyo i-edit sa same software. Okay, pipili lang tayo ng isa. Kaya tinawag siya na 360 is nakaka-capture niya, kung nakikita nyo, nakaka-capture niya yung buong kapaligiran ninyo. Okay? Ayan ako. Hindi nyo na kailangan mag-ganon-ganon, di ba? I-fix nyo lang yung camera ninyo kung saan nyo nakatutok. And then, yun na yun. Siya nang bahala. Kumbaga, ito nga daw na Insta360 dito is, kumbaga, shot muna and then keyframe later. Kumbaga, mag-shot ka lang na mag-shot and then pagdating sa editing, ikaw na bahala kumuha kung saang angulo or angle ang gusto mong ipakita. Kontrolado mo na lahat ng kapaligiran na na-capture nitong Insta360 video. Tingnan nyo ha. Yung camera ko na yan, naka-steady lang yan sa aking manibela. Hindi ko yan ginagalaw-galaw. Pero tignan nyo yung naka-capture ng camera. Pwede ko siyang iharap sa akin, pwede doon sa tagiliran, sa harapan, sa ilalim, diba? At pwede rin kayong tumingala. So, 360. Okay, maraming features dito sa editing, pero hindi yung ituturo ko. Yung basic lang kasi kadalasan naman talaga basic lang ang kailangan natin. Hindi lahat ng gumagamit ng Insta360 is mahilig sa mga effects. Kung gusto nyo ng effects,
manood kayo ng ibang tutorial, doon kayo tuturuan. Pero sa akin, basic lang. Kasi yun ang pinaka-basic need na kailangan nyo kapag meron kayong Insta360 is kung paano kayo mag-keyframe na mabilis sa editing. Okay, so pipili lang kayo kung saan nyo gusto mag-start ang inyong video. Siyempre, iikot nyo lang. Gamitin nyo lang yung mouse nyo. Ikot-ikot nyo lang. Kunwari, nagsisimula ako ng ganyan. So, magki-keyframe ako dyan. Nakita nyo yan? Itong plus button na yun, yung keyframe. Lahat ng mga keyframes, makikita nyo kulay dilaw yan. So, careful lang kapag kayo ay nagki-keyframe. Kasi kung malalapit yung mga keyframing ninyo, kapag nagpapan kayo, may halo factor yan. Ako nga, nahihilo nga ako kapag nag-edit ako. Kung mabilis yung mga panning left ko, panning right ko, nakakahilo, how much more yung mga nanonood sa'yo. So, kailangan nyo lang swabihan. Swabe lang, swabe lang. Kunwari, sample lang swabe. Kunwari, yan yung video ko. Pag ganyan kabili, ito yung nakakahilo. Yung mga ganito kabilis. Sample yan ha. Yan, nakakahilo yan ganyan. Ang gagawin nyo lang is medyo layo-layuan nyo. Huwag, ano ba, para hindi masakit sa mata. Ililiko nyo lang din ng pag-anon. Mas mahaba. So mula dito, ayun o, nagpapan left siya na hindi siya nakakahilo. Nasa control ninyo, nasa inyo kung paano nyo siya gagawing swabe. Pagkatapos niyan, yung decision pagdating sa keyframe, kayo na ang bahala dyan. Kayo ang masusunod. Walang standards dyan. Kung anong maganda sa inyo, kung anong maganda sa paningin nyo, yun ang tama. Kunwari, na-keyframe ko na siya lahat. Kailangan ko na siyang export. Nasa lower right ang export. Pili na lang kayo ng settings ninyo. Kasi masyado naman komplikado kung isa-isahin ko naman kasi hindi naman lahat editor dito. So, kailangan nyo export, desktop, ayan. Okay. Na-exporting na siya. Sa totoo, dagdag trabaho kapag merong Insta360. Kapag wala kang maayos na proseso, wala kang standards na gagawin sa mga pagtatransfer ng files, talagang gugulo ang buhay mo. Nung una, ganoon ako. Pero nung nakakabisado ko naman na yung paano yung way ng kumbaga, kung paano yung diskarte ko kapag dating sa editing. Kasi dalawa na yung ine-edit ko eh. Meron akong editing para sa vlog ko, may ine-edit pa ako pagdating sa camera ko, sa Insta360. Sa una, medyo magugulungan kayo, pero kailangan nyo ng maayos na proseso. Okay, pasok tayo sa Premiere. Napakasimple lang. Hahanapin nyo lang kung saan nyo in-export yung video ng Insta360 and then, i-drag nyo lang sa inyong project. Pwede nyong i-import or drag and drop na lang papunta sa inyong editing software kung ano man yung gamit nyo, Avid, Premiere, maraming klaseng editing nga eh. Pero lahat yan, yung once na na-export mo, tinatanggap yan ng editing software na ginagamit mo. Imposibleng hindi yan pwedeng tanggapin. H.264 palagi ang settings. Sobrang komplikado na sinasabi ko dito. Okay, and then, drag and drop. And then, ayan na. Makakombine yun na yung kuha ng Insta360 ninyo dito sa ine-edit ninyo na vlog. Ganun kasimple. Para maiwasan na mahirapan, tamang proseso or workflow lang sa pagtatransfer ng files. Ang ginagawa ko, una kong ine-edit lahat ng mga na-capture ko na video gamit ang Insta360. Habang nagtatransfer ako ng mga files ko from the other cameras, inuuna ko muna yung Insta360 ko ng mga files. And then kasunod na yung mga ibang files na nanggaling sa mga ibang camera ko. Kailangan nyo lang i-manage lahat ng workflow ninyo. Mahalaga yun. Bakit ko inuuna yung mga files ko sa Insta360? Kasi habang nagtatransfer ako ng mga ibang files galing sa ibang camera ko, nag-e-edit na ako sa Insta360 Studio. The time na matapos ako ng transferring ng mga ibang files sa ibang camera ko, tapos na ako mag-keyframe sa Insta360 Studio. And then, sabay lang yun. Pagkatapos ng transfer, tapos na rin mag-keyframe, nag-export na ako, and then pahinga, and then pag-upo ko, ready to go. Diretso na yung pag-edit ko. Hindi na ako maistorbo na, kailangan ko ng 360 shot dito. Pupunta ka na naman sa studio ng Insta360, mag-edit ka na naman. Hassle, nakakasira ng mood sa pag-edit. Ganun lang. Tamang proseso, tamang workflow, tamang diskarte, tamang proseso lang ng pag-transfer ng mga files nyo talaga. Para mas madali ang buhay sa pag-edit, kailangan nakapag-keyframe na kayo, nakapili na kayo ng mga shots sa Insta360 ninyo bago kayo umupo sa editing. Para mas madali ang buhay. Iwas stress tayo sa editing. Hindi naman kasi lahat ng mga vloggers is talagang bihasa na sa pag-edit. Marami talaga ang nahihirapan. Pero tip ko sa inyo, tiyagain nyo lang. Ang learning sa pag-edit is hindi yun natatapos, hindi yun humihinto. Sa araw-araw nyo nag-edit,
meron kayo't matututunan. Kahit ako, matagal na ako. 11 years na nagtatrabaho sa isang TV network plus magpo 4 years na sa pagbablog. Hanggang ngayon, meron pa rin ako natututunan. Hindi humihinto ang kaalaman pagdating sa editing. Hindi mo masasabi na magaling ka na. Kasi sa araw-araw, meron kang matututunan. At sa mga nagsisimula pala dyan mag-edit, tsagain nyo lang dahil dadating ang panahon na gagaling din kayo. Ang sekreto sa pagaling is yung araw-araw kang nag-edit. Hayaan nyo yung experience ninyo, yung panahon ninyo na gumaling kayo pagdating sa editing. Okay? So, shoutout again sa Insta360 sa pinadala nyong, grabe, 1RS Twin Edition. Dala-dalawa na yung Insta360 ko. Napakadaming klaseng Insta360 ang meron pa sila. Dito pa lang talagang sapat-sapat na. Pero sobrang salamat Insta360. Talagang sinusuportahan niyo ako sa trabaho ko, sa passion ko, at pinuprovide niyo talaga sa akin yung mga camera na alam ko na talagang kaya niyang gawin. Hingit pa sa mga inaakala ko na gustong gawin, binibigyan niyo ako ng mga gadgets na ganito para ma-achieve ko yung mga shots na hindi ko kayang gawin sa normal na klase ng pagbablog. Kaya shoutout again, Insta360. Maraming salamat sa inyo. At kayo naman dyan, never stop learning. Araw-araw, meron tayong natututunan. Sundin nyo kung anong passion nyo. Sundin nyo kung anong gusto nyo gawin sa buhay. Kung vlogger kayo, karirin nyo. Kung gusto nyo may marating pagdating sa vlogging, mahalin nyo yung ginagawa nyo. Just keep that fire burning, baby.